Hello Scorpio, ito na yung reading mo for April 2024. Maraming salamat Scorpio kung palagi ka nanonood ng ating mga readings. Don't forget to like, share, follow, subscribe kung bago po kayo dito. And regarding personal reading services naman, doon po kayo sa aking official Facebook page. Nag-iisa lang po yun, doon po kayo mag-message privately kung balak ninyong magtanong or mag-book ng reading services. Ayan. Meron ka dito renewal, enlightenment, at saka wisdom. Renewal. Okay, ibig sabihin, pwedeng may mga magko-continue uli dito like contract, no, or relationship. Pwedeng renewal ng vows. Or mga commitments mo, hindi naman lagi ito sa ano. Pwedeng hindi naman sa trabaho. No, halimbawa, may kinalaman siya sa person mo. Pwedeng yung iba dito parang merong pagbabalik or parang magsisimula uli, no? Magsisimula uli, panibagong chance sa sa career or relationship, no? O kaya yung iba parang nire-renew ninyo yung mga kaalaman nyo or skills ninyo. Pwedeng iba nag-aaral kayo uli, no? Nagdadagdag kayo ng panibagong kaalaman or skills. Iba renewal ng vows, no? Halimbawa, pwedeng mga nakasal na kayo tapos parang nagse-celebrate kayo ng certain anniversary. Halimbawa, ano ba yun? Yung mga gold, may mga silver anniversary. Hindi ko kabisado eh. Pero kahit naman hindi kinakasal, parang lang, nire-renew nyo lang yung ninyo, yung samahan ninyo, no? Yung iba parang nag-honeymoon, no? Basta may gagawin kayo dito para lang manumbalik yan. Manumbalik yung spark sa relationship ninyo. Yung gana. Kumbaga parang ini-spice up or binubuhay uli, no? Kumbaga parang, ano ba tawag dito? Parang pagsasasakyan, ano ba tawag dun? Parang pina-check up mo uli yung sasakyan mo and kung may mga problema man dun, parang inayos, no? Or kung may mga dapat palitan, yung mga ganun. So, renewal, ayan. Whether ito ay may kinalaman sa personal mo, sa sarili mo, or sa relationship mo sa ibang tao, or sa career mo. Enlightenment. Mukhang makakatanggap kayo ng enlightenment. May situations na magulo na mabibigyan ng solution or malalaman yung mga dapat malaman or mga bagay na kailangan ng kaliwanagan. Some of you parang mabubuksan yung mabubuksan yung kaisipan ninyo. Mas magigain kayo ng kaalaman about something. Mas lalawak yung pag-unawa ninyo, yung pagkakaintindi ninyo about an issue or situation na tinutukoy nitong enlightenment. Pwedeng iba dito, kung nako-confuse kayo, ayan,
O pwedeng mahanap nyo na yung sagot doon sa nagpapagulo sa isip ninyo. Meron ka ring Athena card, which is wisdom. So, ang sinasabi naman dyan kay Athena, si Athena kasi yung goddess of war and wisdom. No? Sinasabi ni Athena na dapat, bago ka gumawa ng action, pagplanuhan mo muna, pag-isipan mo munang mabuti, paghandaan mo munang mabuti. No? Strategy ang importante dito. Hindi yung parang bara-bara na basta ka na lang papasok sa isang bagay, sitwasyon na hindi mo muna pinag-isipan ng mga 2 or 3 beses. Okay? Kumbaga, think twice. No? Think twice pagplanuhan mo, kailangan strategic yung approach mo, dapat may specific na plano, strategy. Okay? Masyado bang nakausog dyan? Scorpio. Hanged Man. So, meron ditong mga bagay na mo muna. I-postpone mo o mo muna. I-pause mo muna and then pag-isipan mong mabuti, sabi ni Hanged Man. So, parang tumutugma naman siya dito kay Athena. Yung sinasabi ko kay kanina na dapat strategic, pag-isipan mabuti, pagplanuhan. No, at saka yung renewal, parang tumutugma din siya kay Hanged Man kasi diba kanina may binanggit din ako na pwedeng mag-iiba yung pananaw mo May enlighten ka and ganun din si Hanged Man. No, dito rin siya kay enlightenment card. So, 2 yung cards dito na, actually 3 cards to na tumutugma dito kay Hanged Man. So, may mga bagay siguro dapat postpone mo muna. Yun nga sabi ko, hold on, stop muna, and then think. Bago ka mag-go. Okay? Kasi si Hanged Man, ayan, pwedeng ibang perspective. May pagbabago dito ng pananaw, ng understanding, realization, and enlightenment. May mga bagay dito na kailangan mo nang i-delay or i-pause. Pag-isipan mo na mabuti. No? Kasi baka baka magbago pa isip mo. May mga, tingnan mo muna yung kabuuang sitwasyon bago ka mag-proceed. Pag-isipan mo muna mabuti, pakiramdaman mo ng mabuti. Minsan, si Hanged Man, ayan, pwedeng actual talaga na may delay, hindi naman intentional. Minsan, may mga dumarating na kailangan, akala mo tuloy na, may lakad ka. Tapos, biglang may delays, pwedeng may aberya, pwedeng pagbabago nga ng isip, no? So, tignan mo muna yung mga bagay-bagay bago ka mag-proceed. Yun naman yung sinasabi dito ni Athena at saka ni Hanged Man. Minsan, lumilitaw din yung Hanged Man kung may mga sacrifices na kailangan gawin. No, halimbawa, gusto mong mag-aral at the same time magtrabaho, no? So, syempre, may mga trade-off yun. Halimbawa, yung mga dati mong ginagawa na lagi kang nakakapag-gym or may iba ka pang activities, pwedeng mababawasan yung time mo para dun sa mga bagay na mas importante. Yun naman yung mga sacrifices na sa tingin mo ano yung mga mas matimbang, mas importante. Kaya mo gagawin yung sacrifices na yun. Okay? 6 of Pentacles.
So, 'di ba trade-off, yan nga yung sinasabi ko. May mga bagay dito, Scorpio, na dapat mo i-consider. Na kapag halimbawa, gusto mo itong bagay na to, pwedeng may kapalit, may bayad, may trade. No, kailangan minsan may isa-sacrifice ka nga. So, halimbawa, gusto mo ng mag-abroad kasi gusto mo ma-fulfill yung dreams mo. Gusto mo doon maging successful. May trade. Halimbawa, may jowa ka. Gusto mo mag-abroad. Pero hindi naman mo pwedeng isama si jowa. So, yun yung trade. Yun yung sacrifice. Kapalit nung gusto mong mangyari, yung mga dreams mo pagpunta doon kasi gusto mong mag-grow yung career mo or gusto mong ma-fulfill yung mga personal goals mo, yan. Pero may kapalit. Yun yung sinasabi kong trade-off dito sa Six of Pentacles. No? To be able to magkaroon ka ng access sa ganito, mag-gain ka ng ganito, minsan may mga kapalit. No? May bayad. Okay? Kumbaga, exchange gift, no? Isipin mo na lang para hindi masakit sa loob mo. Exchange gift, o diba? May iabot ka sa kanya, siya rin may ganun. Kumbaga, pareho kayong meron. Pareho kayong may natanggap. No? Pero pareho din kayong may ibinigay kapalit doon sa gusto ninyo matanggap. Ayan. Halimbawa, kapalit ng success, na sacrifice yung love. O yung love life mo. Siyempre, diba? Minsan ganun eh. Kailangan, may mga choices. May kailangan nating, mag-decide, mamili. So, meron ka ditong Leo energy, strength card. You need patience. Ngayong April, nakikita ko. Kasi may mga sacrifices dito, Scorpio. Di ba, alam naman natin na kapag nagsasakripisyo tayo, nagtitiis tayo eh. So, may mga sakripisyo, trade-off, may mga kapalit, may mga pagtitiis, pagpapasensya, paghihintay. Yan yung mga energies mo rito. Tignan pa natin sa love life. So, medyo tough yung April mo kasi may mga bagay na kailangan mo i-sacrifice. Pagtiisan, no? Love life mo, unbreakable love, deepening. Uy, unbreakable. Sabi dito, this person daw has genuine love for you. You can overcome any issues that may arise. Kaya naman pala, meron ka ring strength card, no? Tsaka renewal. Pwedeng iba sa inyo dito yung renewal may kinalaman sa relationship, sa love life ninyo. Mong sinasabi dito, kung meron mang mangyayari, trials, or mga difficulties, challenges na kakaharapin sa love life ninyo, masusurpass ninyo yan. Ayan, meron kang strength card, tsaka unbreakable love. Hindi basta-basta matitinag tong pagmamahal na meron itong person na itong relationship nyo. Hindi basta-basta ito matitibag. Ayan, unbreakable eh. So, matatag yung samahan ninyo sa ngayon para masira sa kung ano mang challenge itong paparating sa inyo. Ayan kung ano mang issues meron, you can overcome. Ma-overcome yun ni person nyo yan. Tsaka ayan mas lalo pa nga kayong mas magiging matibay dito. Ayan. Merong deepening dito eh. May paparating na pagsubok, pero malalagpasan ninyo yon. At doon mas magiging malalim palalo yung samahan ninyo, yung feelings ninyo sa isa't isa, mas lalo pang magiging matatag
Meron ka ring letting go dito. Ayan o, relationship will finally deepen in the next few months. So, mukhang hindi lang sa April to. Sa tingin ko. Pwedeng pati sa mga susunod na months. Sakop nito. Ayan o. Meron ditong, you have been waiting for this. Ayan. Dadaan sa pagsubok. Dadaan kayo sa pagsubok. Pero malalagpasan ninyo. And after nun, mas mafe-feel mo na mas strong. Mas strong na yung yung relationship ninyo. Mas strong na yung bond, yung love between you and this person. Letting go. If someone leave you confused more than comforted, you need to reassess their access to you. So, yung iba dito, kung lumalalim naman yung samahan, nasurpass yung mga problema, pwedeng yung mga iba naman dito, mukhang kailangan mag-let go. Kasi kung puro sakit ng ulo lang din naman, yung mga binibigay sa inyo, nitong person na ito, at ginugulo lang niya yung buhay mo, yung isip mo. Kasi kung itong someone daw na ito, iniiwan ka niya palaging confused, more than comforted. Baka siguro dapat pag-isipan mo ng mabuti kung dapat mo pa bang bigyan ng access sa buhay mo itong tao na to. Halimbawa, kung pudpud na yung pambura niya, ilang beses niya nang ginawa yan, no? Naubos na yung chances niya. Only, nag-extend pa, no? So, ayan, pwedeng yung iba, may mga person or relationships dito na na dapat nang i-let go, lalo na kung gasgas na yung ganitong mga scenario pa ulit-ulit na sa inyo ginagawa yung ganyan, and wala namang promise, wala namang pagbabago, no? Tingnan na natin yung closing messages para sa iyo, Scorpio. Traveling lightly, simplify your life. Ayan na nga. Sa love life mo pa lang may traveling lightly na may mga dapat ka nang itapon. Ito, yung isa dito, kung yung iba dito, iba to, ibang scenario yun nandito, tas ito iba. Travel lightly, ibig sabihin, maging minimalist. Yung mga pinaka-importante lang, yun yung dalin mo. Huwag mo na i-complicate, huwag ka nang magdala-dala ng mga hindi naman importante. Maano ka lang mababurden ka lang, instead na maging magaan yung mga dalahin mo. So, piliin mo, yung mga pinakamahal mo, pinaka-importante, yun lang yung itabi mo. Yun lang yung dalhin mo. Yung mga excess dyan, yung mga hindi naman kailangan, yung wala namang mabuting maidudulot sa'yo, pwede mo nang i-let go. Para gumaan-gaan naman yung buhay mo, yung pakiramdam mo. Ayan simplify your life. Focus ka doon sa mga pinaka-importante. Yun muna yung bigyan mo ng focus. No? Like family, importanteng family mo. Siyempre, kailan ba naman naging second priority yung family? Anak, asawa, magulang, kapatid, no? Depende sa sitwasyon nyo kung single ba kayo o married na kayo. Okay? So, maging minimalist daw. Huwag mong i-burden yung sarili mo ng mga hindi naman dapat bit-bitin. Okay? Kumbaga sa mga reading, no? Ito. Madalas, yung iba magko-comment pa sila, hindi naman ganyan, ganito, ganyan. Yun naman pala, hindi ka naka-resonate. Bakit ka pa diba? Bakit ka pa magre-react dyan? Ibig sabihin nun, take only what resonates at deadma dun sa hindi nagre-resonate sa'yo. No? Huwag mo nang concern yung sarili mo dun, hindi nga tumugma, diba? Guguluhin mo pa ba yung isip mo? Diba? Parang ganun. Take only what resonates and leave the rest, no? Ito yung traveling lightly. Taking shelter. The answers are within.
Minsan kailangan nating pumigil muna sa ginagawa natin. Di ba minsan parang pag may ginagawa tayo, occupied tayo nung activity na ginagawa natin. Minsan, kailangan natin mag-isip ng malalim. So, para maging clear yung isip natin, minsan kailangan natin mag-pause muna doon sa ginagawa natin para lang maisip natin, teka, ano ba yun? Diba? Pause lang naman Hindi naman ibig sabihin talagang tumigil ka na forever doon sa ginagawa mo. Minsan lang ganyan. Pag naghahanap tayo ng mga kasagutan, ibig sabihin kung confused ka. Minsan kasi pag confused tayo, hindi tayo dapat gumagawa ng action. Kasi pwedeng dahil confused ka, hindi ka sure kung yung ginagawa mo ba ay tama. Malay mo, instead na maging okay yung sitwasyon mo mas lalo pang lumala, maging worse pa, maging complicated pa lalo. Kasi nga, hindi mo na alam yung ginagawa mo. So, baga ganun, tigil. Pause lang, pause. Pause, hinga malalim, isip. May mga time na kailangan natin mag-take shelter. Yung bang, park mo muna sa sasakyan, tigil. Diba? O ba, inaanto ka na. Mamaneo ka pa ba? Yung mga ganun. So, isipin natin, it's okay na minsan tumigil muna mag-pause para makapag-isip, makahinga. Yan yung mensahe para sa iyo. And then doon, papasok lahat yung mga answers kapag clear na yung isip mo. Hindi na occupied kasi may iba kang iniisip ginagawa. Okay, Scorpio? Take care and God bless.